May pumping station sa Quezon City pero sa halip na makatulong sa pagbaha, perwisyo pa raw ang dala. Ang proyekto kasi itinayo sa non-buildable area. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Tuwing kasagsaga ng malakas na pag-ulan, agad ding sumusunod ang pagbaha. Yan ang ilang taon nang dinaranas ng Barangay Mariblo sa Quezon City. Kaya nang malamang sa wakas ay may tinatayong isang pumping station, ikinatuwa ito ng barangay. Pero ang akalang magdudulot ng ginhawa, perwisyo pala ang dala. Kahit ang barangay hall, biktima. Yung pagtaas ng tubig, ang bagal ng pagbaba. Diba? Pero hindi naman dati ganyan. Nagtataka naman kami bakit ngayon na kahit walang gaanong masyadong ulan, lalo na yung court namin dyan, talagang ang tubig talagang ang bilis ng pagtaas ng tubig. Nag-issue na ang Quezon City LGU ng Letter of Objection sa construction ng halos 300 million pesos na Mariblo Pumping Station na itinatayo sa pagitan ng Barangay Mariblo at Barangay Santa Cruz. Lumabas kasi sa kanilang ginawang inspection na nasa non-buildable area ang project. Isa raw itong paglabag sa Water Code of the Philippines. Pinasisikip din daw nito ang daluyan ng tubig at hindi rin kakayanin ng ginagawang pump ang volume ng tubig na inaasahang aapaw tuwing masama ang panahon. Tinutulan din daw ito ng Infrastructure Committee ng lungsod pero pinagpatuloy pa rin ang project. Pagdating namin sa construction site sa Barangay Santa Cruz, dalawang tarpaulin ang aming nakita na may magkaibang pangalan. Isa para sa Santa Cruz at isa rin para sa Barangay Mariblo. Makikita rin ang kaibahan ng halaga ng dalawang project na may higit 3,000 pisong diferensya. Pareho ang mga petsa at contractor ng mga proyekto na Alri Construction Services. Pagmamay-ari ito ng isang Al Maynard Francisco. Nakarehistro ang kumpanya sa Department of Trade and Industry at accredited din ito sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pero ang mga project wala sa sumbong sa Pangulo website kung saan nakalista ang flood control projects ng pamahalaan. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng nasabing contractor. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.